Mga bro, pag-usapan natin ang mainit na debate sa loob ng Philippine Navy tungkol sa pagbuo ng submarine fleet. May mga opisyal na sumusuporta sa ideyang ito, habang ang iba naman ay mas gusto unahin ang surface fleet. Ito ang mga bagay na pinagdedebatihan sa pagpapatibay ng ating naval forces. Ang mga opisyal na mas gusto unahin ang surface fleet ay nag-aalala dahil sa kakulangan ng surface combatants ng Philippine Navy. Para sa kanila, mas mainam na gamitin ang limitadong pondo para magtayo ng mas maraming surface ships. Tamang diskarte ito para makapagtanggol tayo laban sa mga banta mula sa ibabaw at himpapawid, at para masiguradong makikita ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng ating teritoryo anumang oras. Siyempre, kailangan din nating i-build up ang ating anti-submarine warfare capabilities, kaya ayon sa kanila, mas matalino ang mag-invest muna sa surface fleet. Pero mga bro, ang mga sumusuporta sa submarines ay may malakas na punto rin. Ang submarines ay highly disruptive assets, ibig sabihin, kahit isang submarine lang ay makakaperwisyo sa malaking fleet ng kalaban, tulad ng carrier strike group ng mga makapangyarihang bansa. Dahil nakatago sa ilalim ng tubig, mas mataas ang survival rate ng submarines, lalo na't alam natin na mahina ang ASW, anti-submarine warfare, capabilities ng China. Isipin nyo, mga bro, sa dami ng anti-ship missiles ng People's Liberation Army Navy, plant baka hindi kayanin ng Philippine Navy surface ships na mabuhay sa laban. Pero kung may submarines tayo, mas mataas ang tiyansa nating makasurvive. Recently mga bro, in-interview ng Naval News si Philippine Navy FOIC Vice Admiral Toribio Adachi Jr., at sinagot niya ang tanong na ito. Ayon sa kanya, priority pa rin ang surface fleet ng Philippine Navy sa ngayon.